Good morning guys! Welcome sa Rabbit Frost Airsoft. So, vlog number 18 nga ba to? Or 17? Or 19? Parang vlog 18 to or 19. So, ang pinaka most exciting part sa pagiging seller ng airsoft, yung hindi yung makabenta ako. Kasi konti lang naman ang kinikita ko dito eh. Ang pinaka gusto ko sa pagtitinda ng airsoft, yung makakita ako ng mga unit na hindi ko pa nakikita. Basta pagka mas excited akong mag-unbox ng unit na bago sa paningin ko, tas nahahawakan ko sila. Kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Yung, basta, yung pakiramdam ko, yung, wow, ang ganda na nito. Yung, basta ganun ako lagi pagka nag-unbox ako. Kaya lagi akong bumibili. Halimbawa, may bagong dating dun sa supplier. Tapos, hindi ko yun tinitingnan kung anong review nun. Basta pag nakita kong bago siya, order ako nun kahit isa lang. So, ito, isa lang to. Isa lang to, hindi ko alam kung may bibili. Kung walang bumili, okay lang naman. Dahil dadagdag ko siya sa mga nakastock dito. Kasi may mga high-end, may mga mid-range, tapos may mga low budget, akong mga tinitinda. Yung iba, yung mga high-end, kadalasan, natatambak lang sila. May mga kumukuha, meron. Pero pag minsan, natatambak lang sila. So ito, hindi ko pa to nakikita. Ito talagang, unboxing talaga to. Tapos, real reaction to. So ito is gawa ng Vorsk. Yung Vorsk ay isang European brand. Okay? European brand siya. Pero ang manufacturer nito is Taiwan. So pagka Taiwan yan, mga WEBFC, yan, mga GHK, yan, alam niyo naman yan, mga solid yan, gumawa. So ito yung name niya. Vorsk na Titan 7, okay? So, ang laki ng box niya. So, open natin siya. Para siyang iPhone na. Hirap siyang buksan. So, ito yung unit. Ayan. Baba lang natin muna to. So, wala naman siyang ibang tatak dito. Gilid. Ayun. Ayun lang pala. Nakasulat. Ayan. Chrome match. Ayun. Chrome match. Yun yung Titan 7 Chrome match. Ito yung kulay niya. So, pagbukas mo, meron siyang ganito. Owner's manual. Okay. Tapos, meron siyang diagram ng mga parts. Kung anong mga tawag dun sa mga parts. Ayan. Tapos, ito yung unit. So, pagbukas mo, meron siyang kasamang nozzle. Tsaka mga O-ring. Extra nozzle, mga O-ring. Ito, pambaklas to ng barrel eh. Tapos, may kasama siyang patch. Yan. Pagka may mga team kayo, tapos itinatahi ito sa mga uniform. O kaya pwede rin sa bag. Yan. So, ito yung unit. Ang laki. Kaya siya Titan 7 kasi po, yung niya, yung barrel niya, 7.0 ang haba. Oh, shit. Oh my God. Ito yung unit ko, Glock 45. Ayan o. So, high kappa to. High kappa. Ito yung unit ko. Nanliit bigla siya. Oh my God. Ang haba. So, ano bang special dito bukod sa pagiging mahaba? Okay. Diyan muna natin. Tapos ito, yung niya. High Kappa magazine. Ayan. So, parang 26 rounder to. Or 26 rounder to. Ayan. Tapos may markings ng Vorsk. Balik muna natin. Wala na ba? Wala na ba siyang ibang kasama? Wala na. So, ayun. Ayun. May ganyan lang siya sa likod. Okay.
So, ano bang special dito? Ito sticker lang to. Ayun o, 1.2 joule. Malakas ha, 1.2. Tapos, meron siyang 45 ACP sa yan, automatic cold pistol sa barrel. Yung unit, metal yung slide, metal yung lower frame, ang haba ng railings. Ano kaya ilalagay mo dito? Ang haba. Ayan. Tapos ito, polymer. Tapos ito, polymer. Polymer yung trigger guard. Ayan. Tapos naka-skeletonize na design ng trigger. Tapos, metal tong slide lock. Metal din tong manual safety. Metal din yung hammer. Metal din tong beaver tail safety. Ayan. Tapos, naka-fiber optics na front and rear. So, ano bang special dito? So, ito ay bukod sa 7.0, di naka-magwell na rin siya. Naka-fixed barrel siya. At saka pala ito ay adapter. Pwede mo siyang gawing adapter. Yan, pwedeng ganyan siya. Pwede ring may adapter. Tapos, yung adapter niya, meron lang ding cover. Ito, natatanggal to. Try nating tanggalin. Para kung gusto mo pang lagyan ng silencer o kaya ng tracer, pwede. Ayan, oh. So, plug and play ang tracer at saka suppressor dito kung gusto mo. Yan. Kakabit mo siyang ganyan. Oh. Tapos, meron na siyang thread agad. So, meron siyang ganito. So, yung adapter niya, merong cover. Paano ba to? Paano ko ba siya inikot? Ba't ayaw na niya? Ayan. Balik natin. So, bukod sa pagiging mahaba niya, ano pa bang special dito sa unit na to? Ito kasi, kaya ko siya kinuha, nakita ko sa specs niya. Competition ready siya. Paano ko nasabing competition ready? Kasi usually, ang mga inner barrel, yung nasa loob nito. Dalawa kasi ito eh. Isang outer barrel, isang inner barrel. Itong nasa labas na to, ang tawag sa kanila ito, outer barrel. Sa loob niyan, may isa pang tubo. Inner barrel. Doon dumadaan yung bibis sa loob. Ang sukat karamihan ng mga airsoft is 6.4 ng inner barrel nila. 6.4, 6.3. Tapos, ang sukat ng bibis natin is 5.95 or 6 mm na bibis. So, ang sukat ng barrel, pagpalagay na natin 6.4, 6.3, ganyan. Tapos, yung bibis 6.0 o 6.0, nakalagay kasi sa supot ng bibis 6.0. So, pag pumapasok yung bibis sa loob, medyo maluwag yung barrel. Medyo may uga yung bibis dun sa loob ng inner barrel. So, yung buga ng hangin, medyo sabog kasi ganun naman ng ang mga inner barrel. Ganun talaga karamihan ng sukat nila. 6.3 or 6.4. Eto, naka-tight barrel siya. Masikip yung niya. Parang 6.1 lang siya. 6.1 lang yung inner barrel niya, yung nasa loob nito, ng outer barrel. So, yung buga ng hangin, mas tight. Kaya ang tawag sa kanya, tight inner barrel. O, tight bore inner barrel. So, naka-tight siya. So, pagka ganun, mas precise. Mas, mas walang kaalog-alog yung bala, hindi siya nagsishake sa loob bago siya lumabas. So, ang tendency, mas mataas ang accuracy. Tapos, bukod doon, mataas na ang accuracy niya dahil naka-tight bore siya, fix pa yung outer barrel niya. Ito, naka-fix to. Fix yung outer barrel niya. Meron siya konting-konting uga lang, pero fix yan. Naka-fix outer barrel siya. So, hindi rin to gumagalaw. Naka-tight inner barrel, tapos naka-fix outer barrel. Tapos, dahil mahaba siya, tapos naka-split slide pa siya, wala siyang
masyadong recoil. 'Di ba? Kasi nga split slide siya eh. So hindi siya masyadong nagbo-blowback. Kaya ako nasabing competition ready kasi nga isipin mong hindi nagbo-blowback masyado. Konti lang ang blowback niya. Tapos hindi umuuga yung outer barrel. Tapos naka-tight inner barrel pa. Oh, 'di ba? Pa-practicein mo na lang yung sight mo dito, 'di ba? 'Yun. Ayun lang, ang kaya ko to kinuha kasi ganon. Kaya ito, mga ganitong klaseng unit, pagka sa war games yan, maganda to. I mean, hindi pala to maganda sa war games kasi sobrang haba niya eh. Unang-una, tatakbo ka kung may dala kang primary weapon, tapos ito ang secondary weapon mo, sobrang haba po nito, tapos sobrang bigat. Maganda to sa mga practical shooting, yan. Sa mga speed air, yan. Saka sa mga indoor airsoft, yung mga nasa kinakabitan ng tracer tapos umiilaw yung mga BBs nila. Ito maganda to. Tapos pagka wala naman kayong balak mag-airsoft, tapos lahat kayo may mga tropang nag-airsoft, yung tamang, pag minsan kami, ganun eh. Nagiinuman kami, tapos meron lang kaming target, tapos pasiklaban kung sinong mas shooter. Ito, maganda dun. Ito. Kasi hindi siya nagbo-blowback, walang alog yung outer barrel, tapos naka-tight na inner barrel. Tapos yan, yung suppressor niya, hanggang dito eh. Oh. Diba? Ayun. So, kung meron kayong mga katanungan bukod sa unit na to, mag-PM lang po kayo sa Rabbit Frost Airsoft or kaya mag-message kayo sa akin kung saan nyo to napapanood. Belmer Luis Pantalunan po ang pangalan ko. Okay? Tsaka, yun ang pinaka-exciting part sa pagiging seller ng airsoft. Yung nagbubukas ako ng mga unit na hindi ko pa nahahawakan. Ano naman yung mahirap na part? Ang pinakamahirap naman pong part sa pagiging seller na katulad ko na payment first, yung patunayan na hindi ko sila i-scamin. Ayun, di ba? Pakita ko ng ID, pakita ko ng mga transaction. Yung iba talaga, duda. So, pass tayo doon. Yung iba pagka, alam ko naman pag interesado talaga sila eh. Doon, binibideo call ko sila, pinapakita ko lahat ng shipment ko, lahat ng mga naging transaction ko, yun. Kino-convince ko talaga sila. Yung talagang mga interesado. Yung iba kasi, pass talaga, pass. So, hindi ko na yung kinukulit. Hindi ko na sila kinukulit. Pagka sinabing pass, hindi ko na sila kinukulit na na kumuha sa akin. Okay? So, ayun. So, kung interesado kayo sa unit na to, kunin nyo kasi maganda to. Itong verse na to. Quality. Sa presyo niya, may kasamang extra nozzle, tapos may kasama siyang mga o-ring, tapos ayan, may mga screw siya. Sulit na sulit, may patch pa. Sulit na sulit. Okay? Thank you. Maraming salamat.